The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na naalala ang kanyang nakakakilabot na karanasan nung siya ay bata pa, kung saan nakakita siya ng isang halimaw na nakatira sa ilalim ng kanal. Karamihan sa atin ay may alaalang nakakatakot nung tayo ay mga bata pa. Ako si Andrew at nagumpisa ang aking kwento nung ako ay 8 taong gulang pa lang. Lingid sa aking kaalaman ay may mas malalim pa palang katotohanan ang aking naging karanasan. Noon ay hindi pa uso ang mga cellphone, kaya karamihan sa aming kabataan ay naglalaro sa labas. Tuwing tag-ulan ang pinakamasaya dahil nagtatampisaw kami sa tubig at hinahayaan lang ng aming mga magulang. Tanging lolo ko lang ang naninita sa akin. Si Lolo Jose ay strikto sa akin, lalo na't ako ang nag-iisa niyang apo. Lagi niya akong binabalaan na may nagaganap dating pangunguha ng bata, kaya dapat mag-ingat ako at hindi dapat maglaro mag-isa. Lalo na't may mga kaso ng mga bata na nadudulas at nahuhulog sa kanal. Lagi kasing bahain ng aming lugar, kaya naman ginawa ng malalaking paagusan ng tubig ang ilalim ng mga kalsada na konektado sa isang estero. Sakto ding malapit sa estero ang palaruan naming mga bata, kaya lagi kaming binabalaan na mag-ingat sa mga kanal. Isang gabi ay na-late ako ng uwi dahil nagpatila ako ng ulan. Ang daan pa uwi ay madadaanan ang palaruan at naisip kong tumambay dito saglit. Maya-maya ay nakarinig ako ng kakaibang tunog na nanggagaling sa kanal. Pagsilip ko dito ay napatakbo ako pauwi. Mapupulang mata ang sumilip sa ilalim ng kanal at humihinga ito ng parang kakaiba. Tila nababalot ang balat nito ng putik at dumi, kaya hindi ko makita ng buo ang kanyang itsura. Tanging nanlilisik na mga mata nito ang naaaninag kong nakatitig sa akin. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita habang tumatakbo ako pauwi. Naisip kong baka isa itong pusa o daga lang, ngunit alam ko sa sarili kong masyado itong malaki para maging hayop. Agad ko itong ikwinento sa aking mga magulang, ngunit hindi sila naniwala. Gayunpaman, alam ko sa sarili ko na totoo ang aking nakita. Simula nun ay iniiwasan ko ng dumaan sa kanal na iyon, lalo na tuwing umuulan. Ginawa itong panakot lalo sa akin ni Lolo Jose para ako ay hindi na masyado makipaglaro sa labas tuwing umuulan. Ilang linggo ang lumipas at ako ay nababagot na dahil saktong tag-ulan din nung mga panahong iyon. Dahil ako ay bata pa, ay tila nalimutan ko na agad ang halimaw at kating-kating nang lumabas ng bahay para maligo sa ulan at makipaglaro sa ibang mga bata. Binabalaan ako ni Lolo Jose na mag-ingat sa labas at pinaalala niya ang halimaw na nakita ko. Dun ko naisip na dapat ay may kasama akong ibang bata sa palaruan para ipakita sa kanila ang aking nakitang halimaw. Kaya naman dun ko inaya ang aking mga kalaro. Pagdating namin dun ay wala kaming nakitang kahit ano sa kanal. Hindi ko rin narinig ang kakaibang paghinga nito, kaya naisipan na lang naming maglaro. Napaisip ako na baka nga guni-guni ko lang talaga ang halimaw dahil hindi ito nakita ng aking mga kalaro. Ngunit kinabukasan ay napansin kong kaunti lang ang mga batang naglalaro. Nilapitan ko ang isa sa mga bata at tinanong kung bakit.
Sinabihan lang niyang pinagbawalan sila ng mga magulang nila na pumunta sa palaruan dahil may nakagigimbal daw na makikita doon. Isang pulubi daw ang natagpo ang patay malapit sa kanal at sinabing puno ng saksak ang katawan nito. Ayon sa mga pulis ay baka may nakaaway itong kapwa pulubi dahil kilala daw ang lalaki na laging may kasamang babae na tila may problema din sa pag-iisip. Nangilabot ang buo kong katawan at agad na naisip na baka ang halimaw sa kanal ang pumatay sa lalaking pulubi. Naging usap-usapan na iyon sa aking mga kalaro dahil naniwala na din sila sa aking sinabi. Simula nun ay iniwasan na naming magpunta sa palaruan. May ibang bata na din ang nakakarinig di umano ng kakaibang tunog sa kanal at minsan ay pakiramdam nilang may nakikita daw silang hugis na nababalot ng putik at dumi pag tumitingin sa kanal. Dahil doon ay umonti na ang mga batang naglalaro sa labas lalo na kapag gabi. Ngunit isang araw ay hindi ko inaasahang magbabago ang buhay ko. Dahil nagpatila ulit ako ng ulan, ay mag-isa lang akong umuwi ng gabi at madadaanan ko ulit ang kanal sa palaruan. Dahan-dahan akong sumilip dito at tumambad ulit sa akin ang halimaw. Nakatitig ang mapupula nitong mga mata sa akin at tila humihingi ito ng tulong na may garalgal na boses. Nanigas ako sa takot dahil sa unang pagkakataon ay tila nagsasalita pala ito. Nag-alangan akong lumapit ngunit narinig ko itong umiiyak kaya dahan-dahan akong humakbang papalapit. Ngunit bigla akong sinunggaban ng halimaw at ako ay dahan-dahang umalis sa kanyang pagkakagapos. Sa takot ko ay napatakbo ako papalayo at nagsisisigaw ng tulong. Nagpasama ako sa aking mga magulang at doon nabunyag ang katotohanan sa halimaw sa kanal. Dahil napansin kong kamay ng tao ang humablot sa akin at sinabi ko iyon sa matatanda. Pagpunta namin ay nakita namin ang katawan ng babaeng pulubi na nababalot ng putik at dumi. Sa kasamaang palad ay huli na ang lahat at natagpuan namin siyang patay na. Ayon sa pulis ay malamang ay nagtago ang babae sa may kanal at napagkamalan siyang halimaw dahil nabalot siya ng putik. Ngunit nung gabing inatake niya ang lalaking pulubi ay nasugatan din siya at naimpeksyon ito ng ilang araw bago ko ito matagpuan. Noong bata pa ako ay naiintindihan ko na agad ang trahedyang sinapit ng babaeng pulubi dahil wala naman siya sa tamang pag-iisip nung mga panahong iyon. Nagbago ang aking buhay dahil lang napagkamalan ko siyang isang halimaw sa kanal.